Okay, so magandang araw mga ka-TH. So tingnan naman natin ulit yung palaka. So baka meron kayong mga idea o komento tungkol sa sign na ito. Ay, pwede kayong mag-comment down below. Okay? So ganito yung porma niya ka-TH sa front view. So ulo lang talaga yung makikita. Okay? So post natin dito. Dito meron tayo ditong mapapansin na, di ba meron tong bato, yan o, meron ditong dalawang mata, yan yung kanyang mata, pero bawat mata pala niya meron pala siyang kahulugan, directional point. Okay, dalawa siya, di ba, dalawang mata, dalawa din yung direction na tinuturo, sa east saka sa west. Okay, so dito letter C, yan o, naka-C yan, so doon siya sa west nagtuturo. Yung isa naman meron din sa east. Okay, iba rin yung dito nakalagay sa harapan, kung saan dito nakaharap meron din dito. Okay, so yan yung mga sign nating makikita dito sa palaka. Meron siyang C. So sa mga C markings, yung basihan kung saan ito nakaharap, yan, doon mo i-follow. Okay, dito nakaharap, doon din ang direction i-follow. So yung sukat niyan ka-TH hindi natin matansya, pero kapag i-follow natin yung direction, doon na natin makikita yung mga bato na mayroong mga counter sign o coordinate sign natin makikita. Okay, so sa mga nagtataka kung ano bang nangyari dito sa part na ito, yung isang mata niya para nang napahak, natanggal na yung ano niya, bato. Ano yan, nakala nilang ka-TH ay meron niyang laman, kaya binasag nila. Okay, so marami pa itong ano ka-TH, mga small details na mga sign. Itong makikita natin na mga linya, yan, meron niyang mga pinapahiwatig. Ito dito meron tayong makikita na maliit na dot, makikita natin maya. So meron siyang mga small details na dapat tingnan dito sa bato na ito. Okay, ganito yung kanyang mukha o sa left, sa right side, sa left side, napakalaking mata. Okay, so yung history dito ay merong Japanese encampment, mga 20 meters yung distansya galing dito. Ay hindi pala, dito na pala mismo, dito sa hinarapan nito, dito na pala, kasi yung isang sign doon mga 20 meters pala yun, yung letter C, pero ito na yung mismo, dito na mismo yung Japanese encampment sa harapan. Dyan sa tiningnan niya meron diyang Japanese encampment, accordingly dito sa nakatira dito noong unang panahon. So ito yung sinasabi ko na mga small details sa mga linya. Yung mga linya, meron yung linya, diba? At dito merong dot. Okay, ito yung meaning ng deposit or item na ibinaon. Kaya nga yung C ay dito nakaturo. Okay, ano? Okay, so dito siya nakaturo. So baka naka-encounter na kayo nito ka-TH, baka naka-recover na kayo, pwede kayo mag-share ng yung idea. Pero kung wala, okay lang naman. Pero kung titingnan natin ng maigi, klarong-klaro naman na dito talaga siya nagtuturo sa
east, sa west. Okay? So yan ay mga big deposit. Pero yung bunker dito mismo sa harapan. Okay? Pero pag sabihin nating pag-recover ay hindi talaga ito madali. Kasi napakalalim nito. Almost 1 year sila nagstay dito sa areang ito, accordingly doon sa mga tao na mayroong mga ninuno na nakaabot pa noong World War II. So imagine natin isang batalyon ng pahukayin abot talaga sa bedrock. Napakapulido pa ng kabir. Okay? So ganun mga katiats, kung ganitong item yung i-recover natin, hindi talaga ito kaya ng 2 o 3 tao. Okay? Kailangan na to ng mga heavy equipment. Yun nga lang, ang area na ito ay mahirap pasukin ng mga sasakyan kasi nandito ito sa bundok. Pero pag lagyan ng daanan, pwedeng puntahan. Okay? Pero yung ganitong sign katiits, hindi talaga ito basta-basta natin makikita sa mga bato. Bihira lang talaga ito. Kaya nga sinasabi natin sa ibang mga katiits na 1 in a million sign. Okay, walang katulad, walang kaparehas. Yan ang napakakintab. Perfect ang yung pagkagawa. So pulido. Yung mga Hapon, hindi yan gagawa ng sign na maganda kung maliit lang yung kanilang ibinaon. Okay? Ito, ginandahan talaga nila yung sign kasi malaking deposito yung kanilang ibinaon. Okay? Yan o. So, ito katiits, meron nang naghukay dito. Kung mapapansin natin, meron yung mga bato na parang nahukay. Merong naghukay dyan. Yung akala nila ay nandyan lang yung item. Pero yung realidad sa paghukay nito ay walang deposito na lagpas tao. Okay? Kapag mga bunker, ang minimum na lalim accordingly doon sa mga may experience mga bunker, 50 meters. Okay? Above. So napakalalim yan katiits. 50 meters. Tapos ngayon 2 o 3 lang kayo maghukay, ay imposible talaga na ma-hits nyo yung item. Kasi kailangan na ito ng pundo or yung magpipinance para sa mga kagamitan, mga equipment, mga food supplies. Okay, mga kagamitan para sa paghukay. Kasi kapag di mano-mano lang ito, wala. Kawawa yung maghukay. Peligro sa malagay sa peligro yung buhay kasi sobrang lalim. Tapos walang timber. Delikado. Kapag mga 50 meters ang yung lalim, dapat kompleto yung timber sa hukay. May ano talaga yan, parang elevator, pababa, paakyat, hindi di mano-mano. Kasi sobrang lalim yan, ubos yung lakas mo dyan kapag mano-mano kung akyatin yung 50 meters. May tendency na mahulog ka dyan. Okay? Yan ang napakaganda nito katiits. So mag-follow lang kayo
para ma-update kayo sa mga video natin. Okay? Mag-follow and then subscribe sa ating YouTube channel. Yun ang makikita talaga natin yung mga bitak na minaso. Kasi kala nila meron tong item dito na nilagay, pero yung reality walang item na pastada yung pagkalagay. Okay? Kailangan talaga paghirapan. So ganun lang mga ka-TH. At huwag na kalimutan mag-subscribe and then follow na rin sa ating Facebook page.